Itinaboy ako ng asawa ko sa bahay dahil sa babaeng kinakasal na niya. Nakalimutan niya na ang bahay na ito at ang kumpanya ay akin. Panoorin kung paano ko siya iiwan sa lansangan sa loob ng 48 oras. Sa katahimikan ng malawak na sala, ang tunog ng isang bagay na itinapon ay umalingaw-ngaw tulad ng isang putok ng baril. Isang malaking sobre na kulay Manila ang dumapo ng marahas sa marmol na mesa ng Italyano. Ito ay bahagyang dumulas. Bumangga sa kristal na florera na naglalaman ng mga puting liryo na kalalagay ko lang kaninang umaga. Pirahan mo. Ngayon, si Jake Zyrus ay nakatayo doon. Ang kanyang paghinga ay mabilis. Ang kanyang mukha ay namumula, hindi dahil sa kahihiyan, kundi sa galit na nararamdaman niyang may karapatan siyang ilabas. Ang manggas ng kanyang Armani suit na binili ko para sa kanyang kaarawan noong nakaraang buwan ay bahagyang gusot. Isang senyales na inilabas niya ang kanyang emosyon sa ibang lugar bago umuwi. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking tasa ng Earl Grey tea. Ang pinong tunog ng porselana laban sa platito ay kabaligtaran ng marahas na ugali ng aking asawa. Tiningnan ko siya at pagkatapos ay ang sobre. Mga papeles ng diborsyo yan. Flat ang boses ko. Hindi lang mga papeles ng diborsyo, Alex Gonzaga. Ito ang iyong tiket palabas sa impyernong kasal na ito, sabi ni Jake. Padabog niyang niluwagan ang kanyang kurbata. Sawang-sawa na ako. Sawa na sa lamig mo. Sa paraan mo ng pagpapanatili ng bahay na ito na parang museo. At higit sa lahat, nakahanap ako ng taong talagang gumagalang sa akin bilang isang lalaki. Hindi ako nagulat. Siyempre, may ibang babae. Ang murang pabango ng vanilla na kumakapit sa kanyang mga suit kapag siya ay pumapasok sa pangunahing pinto sa loob ng 2 buwan ay nagbigay na sa akin ng babala. Ang pangalan niya ay Sanya Lopez. Patuloy ni Jake na parang nabasa niya ang aking isip o nais niya akong saktan ng mas malalim. At kailangan niya ng seguridad. Kaya ito ang seguridad. Gusto kong umalis ka sa bahay na ito. Yumuko siya pasulong. Inilagay ang magkabilang kamay sa marmol na mesa. Tiningnan ako ng may nakakatakot na tingin na parang kinuha mula sa isang pelikula ng gangster. Bibigyan kita ng 48 oras, Alex. 48 oras upang kunin ang iyong mga personal na gamit, damit, makeup, kung ano paman, ngunit ang mga muebles, mga painting, at ang bahay na ito ay akin. Ang aking bagong girlfriend, si Sanya, ay karapat-dapat sa bahay na ito. Gusto niyang i-redecorate ito sa susunod na linggo. Tiningnan ko ang sala, ang 6 metro ang taas na kisame, ang baccarat crystal chandelier, ang marmol na sahig na espesyal na inimport mula sa Tuscany. Inakala ni Jake na pag-aari niya ang bahay na ito dahil sa loob ng nakaraang 5 taon ng aming kasal. Hinayaan ko siyang maniwala na siya ang hari ng kastilyong ito. Pinayagan kong lumaki ang kanyang ego, diniligan ito ng mga papuri, at puting kasinungalingan na sapat ang kanyang sweldo bilang CEO upang mapanatili ang aming lifestyle. Ang katotohanan ay halos hindi sapat ang sweldo ni Jake para bayaran ang buwis sa ari-arian ng bahay na ito. Jake, malambot ngunit malamig ang boses ko. Gusto mo talagang gawin ito sa ganitong paraan? Itataboy ako sa loob ng 48 oras. Siyempre, sagot niya ng may pagmamataas. Huwag mo nang isipin ang paghahati ng ari-arian. Maayos ang takbo ng kumpanya dahil sa aking pawis at dugo. At ang bahay na ito ay binayaran ko bawat buwan mula sa aming joint account. Ikaw ay isang may bahay lamang na pinalad na makapag-asawa ng matagumpay na lalaki. Kaya pirmahan mo, mag-impake at umalis ka. Kung hindi, tatawagin ko ang mga security guard ng subdivision para paalisin ka sa loob ng 2 araw. Tinitigan ko siya. May malupit na kasiyahan sa kanyang mga mata. Nasisiyahan siya sa sandaling ito. Nararamdaman niyang nasa kanya ang kapangyarihan na kanyang nakuha. Dahan-dahan, ang mga sulok ng aking labi ay umangat. Hindi ito ngiti ng takot o kalungkutan. Ito ay ang bahagyang ngiti ng isang chess player na nakikita ang kanyang kalaban. Nailipat ang reyna sa maling square. Nagbubukas ng daan patungo sa checkmate. Sige, mahinahon kong sagot. Tinanggap ko ang sobre, 48 oras. Sapat na ang oras na iyon. Humalakhak si Jake sa pag-aakalang sumuko na ako. Hindi niya alam na sa susunod na 48 oras, hindi lang ako aalis sa bahay na ito. Sisiguraduhin kong sa sandaling tumawid ako sa pinto, wala nang bubong ang matitira kay Jake sa ilalim ng langit ng Manila. Sige, matutulog ako sa guest room ngayong gabi.
Dadating si Sanya Lopez mamaya para tingnan ang kanyang bagong bahay. Tinalikuran ako ni Jake at umalis. Iniwan akong mag-isa kasama ang mga papeles ng diborsyo. Sinulyapan ko ang lumang orasan sa dingding sa sulok. May natitira pang 47 na oras at 50 minuto. Nagsimula na ang laro. 1 oras pagkatapos, tumunog ang doorbell. Naliligo si Jake. Naririnig ko ang tubig na umaagos sa itaas. Nang tahimik, binuksan ko ang mabigat na designer na kahoy na pinto. Sa pintuan ay isang dalagita, marahil nasa maagang bahagi ng 20s. Maganda siya, sa totoo lang. Mahaba at perpektong pinatuyong buhok, isang pula at masikip na damit na medyo masyadong mababa ang neckline para sa isang pagbisita sa araw. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay gumagala sa aking hitsura, nakasuot ng simpleng silk house dress na walang anumang kumikinang na alahas. Ikaw ba ang katulong? Teka. Ikaw siguro si Alex? Matalim ang boses niya at puno ng paghamak. At ikaw siguro si Sanya Lopez? Sagot ko habang bahagyang binuksan ang pinto. Pasok. Pumasok si Sanya Lopez nang walang paalam. Ang kanyang mataas na takong ay gumagawa ng matining na ingay sa marmol. Agad siyang lumingalinga. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kasakiman nang makita ang karangyaan ng aming foyer. Wow! Bulong niya, ngunit pagkatapos ay humalakhak. Medyo luma na, masyadong beige at ginto, mukhang jologs. Kapag lumipat ako, babaguhin ko ang lahat sa isang mas modernong minimalist na industrial style. Itinuro niya ang isang malaking abstract na painting sa dingding. Ito ay isang orihinal ni Fernando Amorsolo na kasing halaga ng 2 mamahaling kotse ni Jake. Ang pangit talaga niyan. Kailangan tanggalin yan. Dahan-dahan kong isinara ang pinto, pinipigilan ang aking emosyon. Gusto mo bang uminom, Miss Sanya Lopez? Iced coffee? Walang asukal? Utos niya, nang hindi man lang ako tinitingnan, na parang ako ang waitress sa isang coffee shop. Naglakad siya patungo sa sala. Hinahawakan ang aming Italian leather sofa gamit ang kanyang mga kamay na puno ng murang alahas. Pumunta ako sa kusina. Doon, si Aling Nena, ang aming tapat na kasambahay na nagtatrabaho sa aking pamilya mula pa noong bata ako, ay nakatingin sa akin na puno ng luha ang mga mata. Malamang ay narinig niya ang naunang alitan. Ma'am, bulong niya na may nanginginig na boses. Ang sir ay sumusobra na. Shh! Inilagay ko ang isang daliri sa aking mga labi. Hindi ako umiyak. Maghanda ng iced coffee para sa ating bisita at i-activate ang lahat ng security camera sa bahay sa high-definition audio recording mode. Ngayon din. Lumaki ang mga mata ni Aling Nena ng sandali. Pagkatapos, pinupunasan ang kanyang mga luha. Tumango siya ng may determinasyon. Alam niya na kapag nagbibigay ako ng tiyak na tagubilin, may binabalak ako. Bumalik ako sa sala na may tray na naglalaman ng iced coffee at ilang merienda. Sakto namang pababa si Jake. Basang-basa ang buhok niya at nakasuot siya ng komportableng polo shirt. Nagliwanag ang mukha niya nang makita si Sanya Lopez. Mahal ko? Bulong ni Jake, binubuksan ang kanyang mga bisig. Tumakbo si Sanya Lopez patungo sa kanya at yumakap sa kanyang bisig. Sa harap ko mismo, Jake, napakalaki ng bahay, pero ang panlasa ay napakaluma. Kailangan nating i-renovate ang lahat. Kahit ano para sa iyo, mahal ko. Sabi ni Jake habang hinahalikan siya sa noo, sinulyapan niya ako. Malamig ang kanyang tingin. Alex, huwag ka nang tumayo diyan. Ilagay mo na ang mga inumin at umakyat ka na sa iyong kwarto. Kailangan namin ng privacy. Maingat kong inilagay ang tray sa mesa. Kinuha ni Sanya Lopez ang kanyang baso, humigop at bahagyang sumimangot. Medyo mapait, pero ayos lang. Umupo siya sa kandungan ng aking asawa sa isang single sofa. Nagsasalita sa isang malambing na boses, kailan magiging handa ang mga papeles. Gusto kong magkaroon ng housewarming party kaagad. Mamamatay ang mga kaibigan ko sa inggit. Aalis siya bukas ng umaga, walang pakialam na sagot ni Jake. Ang kanyang kamay ay nakapalibot sa baywang ni Sanya Lopez. 48 oras. Pagkatapos niyan, opisyal nang magiging palasyo natin ang bahay na ito. Hindi pa nakapangalan sa akin ang titulo, pero simpleng proseso lang yan. Sabi ng abogado ko, dahil ito ang bahay na pinagsamahan natin, may karapatan ako rito. Nakatayo ako malapit sa pasukan ng dining room. Bahagyang nakatago, ngunit sapat na malapit para marinig ang lahat. Nakarecord ang telepono ko sa bulsa ng aking damit sa buong oras. Pero hindi naman hihingi ng kahit ano ang babaeng iyon, di ba?
Tanong ni Sanya Lopez na may pag-aalala. At ang Mercedes na minamaneho niya, magiging atin din. Huwag kang mag-alala. Tumawa si Jake ng may paghamak. Si Alex ay walang alam sa legal o pinansyal na usapin. Hindi pa siya nagtrabaho kahit isang araw sa kanyang buhay. Naging komportable lang siya sa aking suweldo. Wala siyang pera para kumuha ng magaling na abogado. Ang pinakamaganda, babalik siya sa bahay ng kanyang mga magulang sa isang probinsya sa Rizal. Kailangan kong pigilan ang tawa. Ang aking mga magulang sa Rizal. Ang aking ama ay isang diplomat sa Switzerland at ang aking ina ay isa sa pinakamalaking art collector sa Southeast Asia. Hindi pa sila nakilala ni Jake. Ang aking palusot ay abala sila para itago ang katotohanang hindi nila kailanman inaprubahan ang aking kasal sa isang lalaki na tinatawag nilang isang social climber. Ang galing! Tumawa si Sanya Lopez. Hindi ako makapaghintay na maging Mrs. Garcia. Naghalikan sila. Ito ay isang nakakasuklam na eksena, ngunit lubhang kapaki-pakinabang. Pinatay ko ang recording sa aking bulsa at nagtungo sa aking nakatagong opisina sa likod ng aklatan. Akala nila ay nanalo na sila. Wala silang ideya na bawat salita na kanilang binigkas ay isang dagdag na pako sa kanilang sariling pinansyal na kabaong. May natitira pang 45 oras. Ang orasan ay tumutunog sa mga unang oras ng umaga. Tahimik ang bahay. Tulog si Jake at Sanya Lopez. Ang nakakatawa, iginiit ni Sanya Lopez na matulog sa master bedroom na implicit na nagpapaalis sa akin. Samantala, si Jake, marahil dahil sa natitirang kahihiyan o takot na labagin ang mga patakaran ng masyadong mabilis, ay nanirahan sa guest room. Nasa aking opisina ako. Ang tanging espasyo na ako lang ang may susi. Ang silid na ito ay perpektong soundproofed. Binuksan ko ang isang madilim na desk lamp at binuksan ang isang nakatagong safe sa likod ng isang bookshelf ng mga lumang encyclopedia. Sa loob ay walang pera, kundi isang tumpok ng mga dokumento na may logo ng isang multinational corporation, ang De La Torre Holdings. Ang pangalan ng aking ina bago ikasal ay De La Torre at ang pangalang iyon ang kumokontrol sa 40% ng commercial na real estate sector sa Makati. Kinuha ko ang isang espesyal na telepono na ginagamit ko lang para sa mga usapin ng negosyo, isang telepono na hindi kailanman nalaman ni Jake na umiiral. Idinial ko ang numero 1 sa speed dial. Oo, Director Alex? Ang boses sa kabilang linya ay malinaw at alerto sa kabila ng hating gabi. Ito si Attorney Garcia, pinuno ng legal department ng De La Torre Holdings at aking personal na abogado. Attorney Garcia, pasensya na sa abala sa ganitong oras. Naging matalas at may autoridad ang boses ko, ibang-iba sa sunod-sunuran na boses ng asawa na kinasanayan ni Jake na marinig. Walang abala, Direktor. May kailangan ka ba? Kailangan ko ng agarang pagkilos. I-activate ang Black Swan Protocol sa mga ari-arian ni Jake Zyrus, utos ko. Nagkaroon ng maikling katahimikan sa kabilang linya. Sigurado ka ba, Direktor? Ang protocol na iyan ay mag-aalis sa kanya ng lahat, kasama na ang kanyang posisyon bilang CEO sa Innovatech Solutions. Sigurado ako, malamig kong sagot. Nilabag niya ang Clause 14 at 17 ng ating kasunduan sa kasal, pangangalo niya at tangkang unilateral na sapilitang pagkuha ng ari-arian. Mayroon akong video at audio na ebidensya mula sa mga security camera ngayong araw. Narinig ko ang mabilis na pagtipa sa kabilang linya. Ina-access ang data, oo, ayon sa lihim na kasunduan sa pamumuhunan na nilagdaan ni Mr. Zyrus 5 taon na ang nakalipas, sa pag-aakalang ito ay isang simpleng formalidad lamang sa isang angel investor. Ang pagmamay-ari ng kanyang mga shares sa Innovatech ay napapailalim sa mga kondisyon ng vesting na nakaugnay sa performance at moral integrity. Sa ebidensya na mayroon ka, maaari nating i-activate ang unilateral share buyback clause sa zero par value para sa matinding paglabag sa kontrata. Gawin mo, i-block ang access sa kanyang mga corporate account bukas ng umaga. At Attorney Garcia, oo, Direktor. Kumpirmahin ang status ng titulo ng bahay na ito. Siguraduhin na naka-activate na ang pagbabawal na pumipigil sa anumang notaryo na iproseso ang pagbabago ng pagmamay-ari nang walang aking fingerprint. Automatikong naproseso iyan, Direktor. Ang titulo ng La Moraleja Mansion ay nakapangalan kay Alex Gonzaga de la Torre. Ito ay isang hiwalay na minanang ari-arian. Ang iyong asawa ay walang karapatan sa kahit isang sentimo.
Kahit na nagpagawa siya ng mga renovation sa bahay, itinuturing itong kusang loob na donasyon. Ngumiti ako ng may kasiyahan. Mabuti, isa pa, makipag-ugnayan sa manager ng ating bangko at i-freeze ang ating joint account. Ang mga pondo na inilipat mula sa aking personal na account ay dapat ibalik sa aking trust account. Iwanan lamang ang suweldo ni Mr. Cyrus ngayong buwan sa account na iyon. Naiintindihan? Ito ay isasagawa sa 8 ng umaga kapag bukas na ang mga bangko. Mayroon ka pa bang kailangan? Maghanda ng eviction team para sa loob ng 40 oras. Gusto kong samahan sila ng pulisya at isang sheriff. Ayaw ko ng anumang pisikal na drama na maaaring maglagay sa akin sa panganib. Naiintindihan, Direktor. Magpahinga ka. Ibinaba ko ang telepono. Sumandal ako sa aking leather chair. Tinitingnan ang isang larawan ng aming kasal na nasa desk pa rin. Minsan, itinago ko ang aking pagkatao dahil gusto kong mahalin ako kung sino ako. Gusto kong bumuo si Jake ng kanyang kumpiyansa upang maramdaman niya na siya ay isang matagumpay na pinuno ng pamilya. Naglagay ako ng pondo sa kanyang kumpanya sa pamamagitan ng isang shell company. Nakakuha ako sa kanya ng malalaking proyekto sa pamamagitan ng mga kontak ng aking tiyuhin. Lahat ng hindi niya alam, hinayaan ko siyang isipin na siya ay isang henyo. Ngunit ang henyo na walang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng isang halimaw at ngayon ang halimaw na iyon ay sumusubok na kainin ang lumikha nito. Tumayo ako. May isa pa akong kailangang gawin ngayong gabi, isang imbentaryo ng mga ari-arian. May natitira pang 40 oras. Ang malaking bahay ay puno ng mahahalagang bagay, ngunit masyadong matigas ang ulo ni Jake para malaman kung ano ang may tunay na halaga. Inakala niya na ang halaga ng isang bagay ay nagmumula sa laki ng logo nito. Ipinagmamalaki niya ang kanyang 20-inch TV at ang kanyang leather sofa, ngunit bulag siya sa halaga ng sining. Kumilos ako na parang multo sa sarili kong bahay. Nagdala ako ng espesyal na hard case mula sa basement. Ang una kong target ay ang dingding ng pangunahing pasilyo. May nakasabit doon na 3 painting. Para kay Jake, mga kakaibang abstract painting lang iyon na binili ko sa isang gallery sa Salamanca District. Para sa isang kolektor, orihinal na maagang sketch iyon ni Fernando Amorsolo. Tinanggal ko ang mga ito at pinalitan ng mga dekalidad na replika na inihanda ko ng maaga sa isang lihim na bodega. Ipinag-utos ko ang mga ito 6 na buwan na ang nakalipas. Nang magsimula akong maghinala sa kataksilan ni Jake, ang pagkakaiba sa pagitan ng orihinal at ng peking ay halos hindi makita para sa isang hindi sanay na mata. Hindi kailanman mapapansin ni Jake ang pagkakaiba. Pagkatapos, ang mga alahas. Pumasok ako sa walk-in closet sa tabi ng master bedroom. Bahagyang nakabukas ang pinto. Naririnig ko ang hilik ni Sanya Lopez mula sa silid tulugan. Nang napakatahimik, binuksan ko ang safe sa dingding sa likod ng salamin. Alam ni Jake ang kombinasyon ng safe na ito. Sa loob ay may diamond set, isang Rolex watch, at ilang gold bar. Ngunit ang hindi alam ni Jake ay may double bottom ang safe na ito. Itinaas ko ang velvet sa ilalim ng safe. Sa ilalim ay naroon ang mga tunay na dokumento, ang titulo ng bahay, ang dokumentasyon ng sports car ni Jake, na sa totoo lang ay binili sa pangalan ng aking kumpanya, mga pasaporte at mga bond ng estado. Kinuha ko ang lahat at pagkatapos ay gumawa ako ng kaunting kalokohan. Kinuha ko ang Patek Philippe watch ni Jake, isang regalo noong nakaraang taon na nagkakahalaga ng 6 milyon. Inilagay ko ito sa aking maleta at pinalitan ng isang dekalidad na replika na binili ko online nang nagkataon. Magkapareho ang hitsura, magkapareho rin ang bigat, ngunit ang mekanismo sa loob ay halos hindi tatagal ng 1 linggo. Sa wakas, pumunta ako sa garahe. Maayos na nakaparada ang mga kotse, ang Porsche ni Jake at ang aking Mini Cooper. Binuksan ko ang hood ng Porsche at sa isang teknik na itinuro sa akin ng aking ama, isang mahilig sa kotse, inalis ko ang isang maliit na fuse. Ang fuse ng fuel pump. Bukas ng umaga, hindi aandar ang kotse na iyon. Gusto kong makita ang kanyang mukha kapag ang simbolo ng kanyang pagmamataas ay tumangging makipagtulungan. Matapos ligtas na itago ang lahat ng mahahalagang bagay sa hard case, dinala ko ito sa likod na pinto. Doon, naghihintay ang aking tapat na personal driver, si Mang Tonyo, na may itim na van na walang logo. Ihatid mo ito sa apartment sa Serrano Street, Mang Tonyo. Ang susi ay nasa safe gaya ng dati, bulong ko.
Naiintindihan po, ma'am. Okay lang po ba kayo dito? Tanong ni Mang Tonyo na may pag-aalala. Ayos lang ako, Mang Tonyo. Bukas magsisimula ang totoong palabas. Ang van ay tahimik na umalis. Bumalik ako sa isang bahay na ngayon ay tila mas walang laman sa aking mga mata, ngunit para kay Jake ay mananatili pa ring marangya. Ang buong buhay ng bahay na ito, ang mga likidong ari-arian nito, at ang mga mahalagang sining ay nawala na. Ang natitira ay isang walang laman na shell na malapit ng gumuho at dudurog kay Jake. Bumalik ako sa aking opisina at humiga sa sopa. Kailangan kong matulog. Bukas kailangan kong kumilos muli. May natitira pang 36 oras. Ang liwanag ng umaga ay sumasala sa mga kurtina ng opisina. Nagising ako na sariwa ang pakiramdam. Kakaiba, walang luha, o pagkalito, tanging matalas na pagtuon. Naligo ako at nagbihis ng maingat. Nakasuot ako ng eleganteng ngunit simpleng navy blue na knee-length dress. Bumaba ako sa dining room kung saan handa na ang agahan ni Aling Nena, tapa at itlog. Ang paboritong pagkain ni Jake. Bumaba si Jake at Sanya Lopez 10 minuto pagkatapos. Para silang mag-asawang nanalo sa loto. Nakasuot si Sanya Lopez ng silk kimono. Malamang ay kinuha niya iyon sa cabinet sa master bedroom. Napakasama. Ngunit hinayaan ko lang siya. Kung gaano kataas sila lumipad, ganoon din katindi ang pagbagsak. Magandang umaga, ex-wife. Bati ni Jake, nang mapanukso. Umupo siya sa dulo ng mesa. Naipirma mo na ba ang mga papeles? Nilagyan ko ng plato ng tapa at itlog sa harap niya. Nasa mesa sila sa sala. Agad na nakalimutan ni Jake ang agahan. Hinila niya si Sanya Lopez sa sala. Tahimik akong sumunod. Kinuha ni Jake ang sobre, inilabas ang mga papeles at bumaling sa huling pahina. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang aking pirma na malinaw na nakasulat sa dotted line. Sa wakas, sigaw niya habang itinataas ang papel sa ere na parang tropyo. Tingnan mo, mahal, sumuko na siya. Ang bahay na ito ay atin. Sumigaw si Sanya Lopez sa tuwa at mahigpit na niyakap si Jake. Oh, Jake, ang galing mo. Paalam, Alex. Tiningnan ako ni Jake. Isang ngiti ng tagumpay ang sumungaw sa kanyang mukha. Magaling, Alex. Alam mo ang lugar mo. Dahil nakipagtulungan ka, magiging mabait ako. Maaari mong gamitin ang truck ng kumpanya bukas para ilipat ang iyong mga gamit, ngunit tandaan, walang kahit isang appliance o muebles. Iyon ay akin. Salamat sa iyong pagkabukas pala, Jake, tuyo kong sagot. Sisismulan kong mag-impake ngayon. Ah, at isa pa, sabi ni Jake na itinuturo si Sanya Lopez. Gusto ni Sanya Lopez na gamitin ang iyong walk-in closet ngayon, kaya alisin mo ang iyong vanity table sa loob ng 1 oras. Kailangan niya ng espasyo para mag-makeup. Siyempre, sagot ko, mag-feeling at home kayo. Si Jake, na mataas ang moral, ay bumalik sa dining room para kainin ang kanyang agahan. Tumakbo si Sanya Lopez sa itaas, tuwang-tuwa sa ideya na masakop ang kanyang bagong teritoryo. Tahimik akong naiwan sa sala, nakatingin sa likod ni Jake. Hindi niya nabasa ang maliliit na letra. Hindi niya nabasa ang section 2 sa pahina 4 tungkol sa paghahati ng ari-arian. Hindi rin niya napansin na sa ilalim ng aking pirma, napetsahan ko ang dokumento ng nakaraang araw kasama ang mga inisyal ng aking legal na kinatawan na sa teknikal ay nagiging invalid ito kung susubukan niyang gamitin ito para paalisin ako bago pa man magkaroon ng desisyon ng korte. Ngunit ang pinakamahalaga, hindi niya alam na ang aking pirma ang nag-trigger. Sa sandaling pumirma siya sa mga papeles at kinuha ang mga ito, makakatanggap si Attorney Garcia ng abiso. Nagpadala lang ako ng isang naka-encrypt na text message. Pirma na kumpleto. Ito ang hudyat para simulan ang yugto 2, ang kumpletong pagyeyelo. Nakita ko si Jake na nilalamon ang kanyang tapa at itlog. Enjoyin mo ang huling pagkain mo bilang isang mayaman, Jake. Ngayong hapon, wala kang pera para makabili ng 1 bote ng tubig. Nagtungo ako sa hagdan para kunin ang kaunting damit na mayroon ako. Sa isip, nagsimula ako ng countdown. Sa loob ng ilang oras, pupunta si Jake sa opisina at doon, guguho ang kanyang totoong mundo. May natitira pang 30 oras. Pagkatapos ihatid si Sanya Lopez sa isang mall, nagpalusot siya na gusto niyang maglibang sa pagtingin ng mga bintana,
Bagaman marahil ay nagsisimula na siyang magduda kay Jake, nagmaneho si Jake patungo sa mga opisina ng Innovatech Solutions sa Paseo de Roxas. Kailangan niya ng mga sagot. Bakit na-reject ang lahat ng kanyang credit card? Bakit hindi siya sinasagot ng bangko? Magulo ang kanyang isip. Napagpasyahan niya na ito ay isang error sa national banking system o na may nag-hack sa kanyang mga account. Ni isang sandali ay hindi niya inisip na ako ang dahilan. Sa kanyang mga mata, si Alex ay isang tech illiterate na may bahay lamang. Ipinarking ni Jake ang kanyang nakareserbang espasyo na may markang CEO Jake Zyrus. Pumasok siya sa lobby ng skyscraper na may air of importance. Sinusubukang bawiin ang dignidad na nawala sa kanya sa restaurant. Nilapitan niya ang mga turnstile at ipinasa ang kanyang ID card. Beep beep. Pulang ilaw. Hindi umikot ang metal barrier. Kumunot ang noo ni Jake. Muli niyang ipinasa ang card ng mas malakas. Beep beep. Pulang ilaw. Anong problema ngayong araw? Mura ni Jake. Nakita niyang humahaba ang pila ng mga empleyado sa likod niya. May bumubulong. Mr. Santos, sigaw ni Jake sa head of security sa lobby. Buksan mo ako ng mano-mano. Sa tingin ko ay sira ang card ko. Ang malaking lalaki, na karaniwang yumuyuko ng magalang kapag dumadaan si Jake, ay nanatili sa kanyang pwesto. Lumapit siya, ngunit hindi para buksan ang pinto. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Paumanhin. Mr. CEO, hindi sira ang card ninyo. Deactivated po ito? Sabi ni Mr. Santos ng may tatag. Deactivated? Ako ang may-ari ng kumpanyang ito. Sino ang naglakas loob na mag-deactivate ng aking card? Sigaw ni Jake. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa malawak na marmol na lobby. Ito po ay utos ng Board of Directors at ng majority shareholder. Sir, mula po ngayong hapon, ipinagbabawal na po kayong pumasok sa pasilidad. Tumawa si Jake. Isang tawang tila hysterical. Majority shareholder? May 20% ako ng shares. Ang anonymous investor na iyon ay hindi kailanman nakialam sa pamamahala. Ito ay isang kudeta. Sa sandaling iyon, bumukas ang elevator. Lumabas si Miss Cruz, ang personal na sekretarya ni Jake sa loob ng 3 taon, na may medium-sized na karton na kahon. Si Miss Cruz, na karaniwang ngumingiti ng matamis at tinatawag siyang the best boss ever, ay nakatingin na ngayon sa kanya ng may kakaiba at malamig na mga mata. Lumabas siya ng turnstile at inabot kay Jake ang kahon. Ang iyong mga personal na gamit, Sir CEO, sabi ni Miss Cruz sa isang opisyal na tono. Ang family picture, ang iyong tasa, at ang charger ng cellphone mo. Ang laptop at mga working document ay hawak na ng audit team. Miss Cruz, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ipaliwanag mo sa akin, sabi ni Jake habang hinahawakan ang kanyang balikat. Mabilis na inalis ni Mr. Santos ang kamay ni Jake. Huwag hawakan ng staff, Sir CEO. Inayos ni Miss Cruz ang kanyang jacket. Sir, ang De La Torre Holdings, na nagmamay-ari ng 80% ng Innovatech shares, ay nag-activate ng emergency clause. Temporarily po kayong sinuspinde sa inyong posisyon bilang CEO dahil sa hinalang paglustay ng pondo ng kumpanya para sa personal na benepisyo at matinding paglabag sa etika. De La Torre Holdings. Napatahimik si Jake. Pamilyar sa kanya ang pangalan ng isang higante sa real estate. Kailan pa sila naging investor ko? Akala ko dayuhang consortium ang investor ko. Sino ang chairman? Kailangan kong makausap siya. Si Miss Alex Gonzaga de la Torre. Kalmadong sagot ni Miss Cruz. Ang pangalang iyon ay tumama kay Jake na parang martilyo. Nabukas ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na tunog. Alex, bulong niya, ang asawa ko. Si Alex, ang iyong ex-wife, Sir CEO. Ayon sa mga papeles na itinapon mo mismo kaninang umaga, mabilis na pagwawasto ni Miss Cruz. At para sa iyong impormasyon, ang Porsche na ipinarking mo sa harap ay ari-arian ng kumpanya. Tumawag na ang legal department ng tow truck. Inirerekomenda namin na umuwi ka sa taxi. Tinalikuran ni Miss Cruz si Jake at bumalik sa loob. Iniiwan si Jake na parang estatwa, nakayakap sa isang kahon na may mga burloloy niya. Ang mga empleyado na dati ay nagpupuri sa kanya ay ngayon ay dumadaan sa kanya na nakayuko ang ulo o nagpapanggap na tinitingnan ang kanilang mga telepono. Pakiramdam ni Jake ay hubot-hubad, lumiit. Ang pangalan ng dalaga ni Alex ay De La Torre.
Paano niya nakalimutan? Paano siya naging napakatanga na hindi maikonekta si Alex sa De La Torre Holdings? Palagi niyang inakala na si Alex ay anak lamang ng isang mayaman at walang pakialam na pamilya, hindi kailanman na siya ang may-ari ng corporate giant na humahawak sa kanyang leash. 2 security guard ang lumapit. "Pakialis po sa lobby, sir, o kailangan naming tumawag ng pulis." Nang nangangatal, lumabas si Jake. Ang mainit na sikat ng araw sa Makati ay tila sinusunog ang kanyang balat. Nakita niya ang kanyang pinahahalagahang dilaw na Porsche na kinakabit sa isang tow truck. Gusto niyang sumigaw, ngunit wala siyang lakas. Hinanap niya ang kanyang mga bulsa para tumawag ng online na taxi, ngunit naalala niya na wala siyang data at ang credit card na nakarehistro sa app ay nakansela na. Si Jake, na nakayakap sa kahon na may sariling litrato, na ngayon ay mukhang panunuya, ay tumayo sa gilid ng Paseo de Roxas at itinaas ang kanyang kamay upang sumakay ng normal na taxi. May natitira pang 21 oras. Habang si Jake ay nahihirapan na sumakay ng taxi sa rush hour traffic, naranasan naman ni Sanya Lopez ang sarili niyang maliit na apokalipsis sa parking area ng SM Aura. Naglakad ng elegante si Sanya Lopez patungo sa VIP parking area. Nakatingin lamang siya sa mga bintana ng tindahan dahil ang halos ubos na credit card na ginamit niya para sa tanghalian ay hindi na niya kayang bilhin ang anumang gusto niya. Sabik siyang sumakay sa puting Mercedes C-Class na ipinahiram sa kanya ni Jake 1 buwan na ang nakalipas. Ito ang kanyang simbolo ng estado, ang patunay na nasakop niya ang isang mayamang lalaki, ngunit nang dumating siya sa Espasyo Badlaba, ito ay walang laman. Napapikit si Sanya Lopez, tiningnan ang numero ng poste. Oo, A12. Ninanakaw. Nagpanik siya. Agad siyang tumakbo sa security office ng parking area. "Sir, nawawala ang kotse ko." Isang puting Mercedes. Plate number 1234. Sigaw niya sa empleyado. Kalmadong tiningnan ng empleyado ang impormasyon sa kanyang computer. "Sandali lang po, ma'am. Plate number 1234. Narito po." Hindi po ninakaw ang sasakyan, kundi nakuha na po ng opisyal nitong may-ari gamit ang spare key. Mga 20 minuto na ang nakalipas. Ano? Ang opisyal na may-ari ay ang boyfriend ko, si Jake Zyrus. Hindi niya kukunin iyon ng walang abiso. Paumanhin, ma'am. Ayon sa data ng rehistro ng sasakyan na ipinakita ng recovery team, ang may-ari ng sasakyan ay isang subsidiary ng De La Torre Group. Nagdala sila ng asset recovery order para sa hindi autorisadong paggamit ng isang third party. Natahimik si Sanya Lopez. Nagsimula ang kanyang mabagal na utak na buuin ang mga piraso ng puzzle. De La Torre Group. Narinig niyang binanggit ni Jake ito bilang isa sa kanyang mga pangunahing kliyente. Ngunit bakit nila babawiin ang kotse ni Jake? Sinubukan ni Sanya Lopez na tawagan si Jake. Ang numerong iyong tinatawagan ay hindi available. Sinubukan niya ulit ang numerong iyong tinatawagan. Napadyak si Sanya Lopez. Nagsimulang tumingin sa kanya ang mga tao. Isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit na sumisigaw sa security office. "At paano ako uuwi ngayon?" Galit siyang sumigaw sa guard na parang kasalanan nito. "May taxi stand po sa West Lobby, ma'am." Tuyo ang sagot ng guard. Lumabas si Sanya Lopez na namumula ang mukha. Naiisip niya ang kahihiyan ng paghihintay ng isang ordinaryong asul na taxi na kasama ang ibang tao habang nakasuot ng Gucci dress na binili niya noong nakaraang buwan gamit ang credit card ni Jake. Sa taxi na amoy orange air freshener, sa wakas ay nakausap ni Sanya Lopez si Jake. Kailangan niyang tawagan ito sa regular nitong numero ng telepono dahil tila hindi gumagana ang WhatsApp nito. Hindi niya alam na walang data si Jake. "Hello Jake, nasaan ka ba?" Sigaw ni Sanya Lopez agad nang magkonekta ang tawag. "Huwag kang sumigaw." Ang boses ni Jake ay pagod at galit. "May problema rin ako. Pinataw ang kotse ko ng kumpanya. Kinuha rin ang kotse ko. Sabi nila, galing daw sa isang kumpanya o kung ano paman." "Sabi mo iyo yon?" Komplikado, Sanya Lopez. "Ipaliwanag ko sa bahay. Umuwi ka na ngayon sa impyernong bahay na iyon." "Gutom ako, Jake. Gusto ko ng masarap na hapunan." "Umuwi ka na lang, Sanya Lopez. May inihanda si Alex sa bahay." Ibinaba ni Jake ang tawag. Tiningnan ni Sanya Lopez ang kanyang telepono. Hindi makapaniwala. Si Alex ang nagluto, kaya kakain sila ng pagkaing inihanda ng ex-wife na katatapos lang niyang paalisin.
Naging mas surreal ang sitwasyon. Nagsimulang maramdaman ni Sanya Lopez na lumulubog ang barko na kanyang sinasakyan at wala siyang life vest. Ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Walang pera, walang kotse, at nailipat na niya ang kanyang apartment dahil sigurado siyang lilipat siya sa bahay ni Jake, kaya nakulong siya. May natitira pang 25 oras. Ang bahay ay mabangong mabango, hindi amoy air freshener, kundi ang nakakatakam na aroma ng rosemary, bawang at inihaw na karne. Nasa kusina ako na may malinis na puting apron sa ibabaw ng aking house dress. Perpektong nakaayos ang mesa sa dining room. Linen tablecloth, silver cutlery na minana ko pa sa lola ko at nakasinding kandila. Padabog na bumukas ang pangunahing pinto. Pumasok si Jake. Basang-basa ng pawis ang kilikili ng kanyang kamiseta. Ang kanyang mukha ay gulong-gulo, parang gusot na papel. Wala siyang dalang briefcase, halatang kinuha iyon sa kanya. May dala lang siyang isang kahon. 10 minuto pagkatapos, pumasok si Sanya Lopez. Magulo rin ang kanyang itsura. Ang kanyang buhok, pilit na ng pawis at halumigmig ng Makati, at ang kanyang makeup ay bahagyang kumalat. Nagkita sila sa gitna ng sala, nakatingin sa isa't isa, nang may halong pagod at pagkalito. Welcome. Bati ko sa kanila mula sa dining room. Masigla ang boses ko. Sakto kayo. Katatapos lang ng beef Wellington. Tiningnan ako ni Jake na may hindi maipaliwanag na ekspresyon. May galit, pero may takot din. Alex, anong ginawa mo sa kumpanya? Kumain muna tayo, Jake. Mahinahon kong putol. Huwag mag-usap tungkol sa negosyo habang gutom, di ba? Isa yan sa mga patakaran mo. Umupo ako sa silya sa ulo ng mesa, sa halip na ang host. Karaniwan si Jake ang umuupo doon, ngunit sa pagkakataong ito ay ako ang umuko pa. Walang ibang nagawa si Jake kundi umupo sa aking kanan at si Sanya Lopez na nag-aalinlangan sa aking kaliwa. Binigyan ko sila ng tubig sa kanilang mga baso. Ang mamahaling red wine ay itinago ko na. Hindi sila karapat-dapat. Alex, nanginginig ang boses ni Jake. Hindi niya ginalaw ang pagkain. Sabi ng sekretarya ko, ikaw daw ang may-ari ng Innovatech. Hindi yan totoo, di ba? Sinusubukan mo akong takutin para ikansela ang diborsyo. Kalmadong hiniwa ko ang isang piraso ng karne mula sa aking plato. Kumain ka. Sanya Lopez, imported na bakayan mula sa Batangas. Marahil ito na ang huling beses na makakain ka ng karne na ganito kaganda ang kalidad. Pinandilatan ako ni Sanya Lopez, ngunit umungol ang kanyang tiyan. Sinimulan niyang kumain ng uhaw, nalilimutan ang kanyang kagandahang asal. Bumaling ako kay Jake. Jake, saan mo inakala na nagmula ang iyong initial capital ay 60 taon na ang nakalipas? Sa mana ng iyong mga magulang, na mga magsasaka sa isang nayon, o sa iyong ipon na palagi mong ginagastos sa pag-tune ng mga kotse? Natahimik si Jake. Namutla ang kanyang mukha. Ang kapital na iyon ay ipinuhunan ko sa pamamagitan ng venture capital fund ng aking tiyuhin. Ako ang nakakuha ng iyong mga unang kliyente at ako ang nagsiguro na malinis ang iyong mga financial audit sa kabila ng madalas mong paglustay ng maliliit na halaga ng pera para sa pagtaya sa football. Kinuha ni Jake ang kanyang mga kamao. Niloko mo ako sa lahat ng panahong ito. Pinaniwala mo ako na ako ang matagumpay. Gusto kong magkaroon ng pagpapahalaga sa sarili ang aking asawa. Matalas kong sagot. Binigyan kita ng entablado, Jake. Ngunit ginamit mo ang entabladong iyon upang duraan ang publiko at lumabas na ako ang publiko na iyon. Ibalik mo ang access ko. Sigaw ni Jake habang sinasapak ang mesa. Nanginginig ang mga plato. Ako ang nagtayo ng kumpanyang iyan. Nagtrabaho ako araw at gabi. Araw at gabi, mahinahon akong tumawa. Isang malamig na tawa na tumagos sa buto. Ayon sa data ng GPS ng iyong telepono at mga record ng gastos ng kumpanya, ginugol mo ang 40% ng iyong oras sa trabaho sa mga 5-star hotel, spas at karaokes kasama ang mga peking kliyente. Hindi iyan trabaho, Jake. Iyan ay pagnanakaw. Idedemanda kita. Sa anong pera? Walang pakialam kong tanong. Ang iyong account ay walang laman. Ang iyong mga credit card ay nakansela. Ang iyong kotse ay kinuha. Kahit na ang iyong pinakamagaling na abogado mula sa Garrigues Law Firm ay kasama sa golf ng aking ama. Duda akong sasagutin niya ang iyong tawag. Napaupo si Jake. Nagsimulang tumagos ang realidad sa kanyang makapal na bungo. Wala talaga siyang anumang bagay. Tumigil si Sanya Lopez sa pagkain
Agad niyang ibinaba ang tinidor. Sandali lang. So, talagang bangkarote si Jake? Ganap. Hindi siya bangkarote. Sanya Lopez, pagwawasto ko. Naibalik siya sa kanyang factory settings. Tiningnan ni Sanya Lopez si Jake nang may bagong uri ng galit. Sabi mo, magnate ka. Sabi mo, bahay mo ito. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan, Sanya Lopez. Sabi ni Jake habang sinusubukang hawakan ang kanyang kamay. Ngunit inalis ito ni Sanya Lopez. Well, tumayo ako. Tapos na ang hapunan. Tapusin ninyo ang pagkain at matulog na. Mahalaga ang araw bukas. Matatapos ang inyong deadline sa loob ng 24 oras. Iniwan ko si Jake na desperado at si Sanya Lopez na nagsimulang kalkulahin ang kanyang mga pagkalugi sa dining room. Ang kapaligiran sa pagitan nila ay naging lason na ngayon. Ang pundasyon ng kanilang relasyon na binuo sa pera at pagnanasa ay gumuho sa sandaling nawala ang pera. May natitira pang 15 oras, alas, 12 ng madaling araw. Ang napakalaking bahay ay nasa ganap na kadiliman. Siniguro ko na si Jake at Sanya Lopez ay nagretiro na sa kanilang kani-kaniyang silid. 1 oras na ang nakalipas, ang tunog ng kanilang pag-aaway ay umabot sa aking silid sa ibaba. Si Sanya Lopez ay sumisigaw ng scam at si Jake naman ay sumisigaw tungkol sa loyalty. Isang napakaburing na drama. Ngayon, oras na para sa yugto ng paghihiwalay. Mula sa aking mahigpit na nakasarang silid, umupo ako sa harap ng aking laptop. Na-access ko ang home automation system. Phase 1, putulin ang koneksyon sa internet. Deactivated ko ang main router. Nawalan ng wifi ang buong bahay. Sa panahong ito, walang internet. Ang isang tao ay parang nawalan ng oxygen. Dahil wala na silang data, hindi sila makakatawag ng online na taxi, makikipag-ugnayan sa mga kaibigan sa WhatsApp, o makakabasa ng balita. Phase 2, paghihiwalay ng komunikasyon. Ginamit ko ang isang portable signal jammer na legal na binili upang protektahan ang aking privacy na nagbablock ng mobile phone signal sa loob ng 50 metro. Ngayon, ang kanilang mga telepono ay walang silbing piraso ng salamin at metal. Walang sino man ang makakatawag o makakatanggap ng tawag maliban sa landline sa aking silid. Phase 3, digital lockout. Binago ko ang mga password ng pangunahing pinto, garahe, at gate. Ang lumang password ay 123456. Tamad talaga si Jake. Ang bagong password ang petsa ng aming diborsyo. Phase 4, temperature control. Ito ang aking personal na touch. Itinakda ko ang aircon sa master bedroom kung saan natutulog si Sanya Lopez sa pinakamababang temperatura, 16 Celsius, upang magyelo siya. Sa kabilang banda, ganap kong pinatay ang aircon sa guest room kung saan natutulog si Jake. Noong gabing iyon, ang Makati ay isang pugon na pinagpapawisan sa kanyang sariling mga kasalanan. Tapos na, isinara ko ang laptop. Ang bahay ay isa ng bilangguan para sa kanila at isang kuta para sa akin. Pagkagising nila sa umaga, mapagtatanto nila na sila ay nakulong, walang kotse, walang komunikasyon, walang pera at maging pisikal na hindi komportable. Aabot sa rurok ang psikolohikal na panggigipit. Lumalabas ang tunay na kalikasan ng tao kapag napilitan. Gusto kong makita kung gaano kalaki ang pagmamahal ni Sanya Lopez kapag hindi na makapagbigay ng ginhawa si Jake. At gusto kong makita kung gaano kalaki ang pagmamataas ni Jake kapag kailangan niyang magmakaawa sa akin para sa isang basong tubig. Humiga ako sa kama. Napakasarap ng tulog ko ngayong gabi. Sa labas, tahimik na humuhuni ang hangin sa gabi. Ang orasan sa dingding ay patuloy na tumiktak patungo sa kumpletong pagkawasak. May natitira pang 23 oras. Hindi pa lubos na sumisikat ang araw sa Makati. Ngunit ang init nito ay nagsisimula ng tumagos sa mga bentilasyon. Sa guest room, nagising si Jake na humihingal na parang katatapos lang tumakbo ng marathon. Basang-basa ng pawis ang kanyang t-shirt, malagkit na nakadikit sa kanyang likod. Hinanap niya ang remote ng aircon, nang nakapikit ang mga mata at pinindot ang power button ng ilang beses sa pagkadismaya. Patay ito. Madilim ang ilaw ng indicator ng aircon. Umungol si Jake at inihagis ang remote sa sahig. Pakiramdam niya ay niluluto siya ng buhay sa isang konkretong pugon. Samantala, sa kabila ng pasilyo, sa marangyang master bedroom, nagising si Sanya Lopez sa ganap na kabaligtaran na kalagayan. Nanginginig siya ng husto sa ilalim ng makapal na goose down comforter
Nakaraniwang nakakaramdam siya ng karangyaan, ngunit ngayon ay parang isang bloke ng yelo. Ang kanyang mga labi ay asul at nanginginig ang kanyang mga ngipin. Nakita niya na ang aircon control panel sa dingding ay nagpapakita ng D16 Gragaus. Nang nakalock ang power cooling mode, sinubukan niyang itaas ang temperatura, ngunit hindi tumugon ang panel sa pagpindot ng kanyang mga daliri. Ito ay nakalock mula sa central system. "Lintik!" Sigaw ni Sanya Lopez na may basag na boses. Pareho silang lumabas sa kanilang kani-kanyang silid, halos sabay. Nagkaharap sila. Si Jake, basang-basa ng pawis at mabaho, at si Sanya Lopez, nakabalot sa makapal na kumot na parang isang malaking kokon ng seda. Ang mukha ni Sanya Lopez ay maputla at tumutulo ang sipon. Umikot sila patungo sa balkonahe sa ikalawang palapag. Nandoon ako, komportableng nakaupo sa isang rattan chair, nag-enjoy sa sariwang hangin sa umaga. Sa mesa sa tabi ko ay may tasa ng single origin Colombian coffee na naglalabas ng mabangong usok kasama ng isang butter croissant na kalalagay lang ng aking regular delivery driver sa pamamagitan ng side door na ako lang ang may susi. "Magandang umaga?" Binati ko sila ng masigla nang hindi inaalis ang tingin sa tablet na binabasa ko. "Nakatulog ba kayo ng maayos? Ano ang ginawa mo sa aircon, Alex?" Sigaw ni Jake habang pinupunasan ang pawis sa noo gamit ang kanyang manggas. "Ang kwarto ko ay impyerno at ang akin naman ay North Pole," dagdag ni Sanya Lopez na umatsing ng malakas. Dahan-dahan akong humigop ng kape. Hinayaang pasiglahin ng mapait at asidong aroma ang aking mga pandama bago sumagot. Oo. Sa tingin ko ay inaayos ng home automation system ang mga prioridad. Mahal ang singil sa kuryente, Jake. At dahil walang laman ang account mo, kailangan kong magtipid. Priority ang ginhawa ng nagbabayad ng mga bill. Makatarungan, hindi ba? Sumugod si Jake ng agresibo. Pulang-pula ang kanyang mukha. "I-on mo ang internet ngayon din." Hindi ko man lang ma-check ang emails ko. Walang mobile signal sa bahay na ito. Reklamo ni Sanya Lopez. "Hindi ko mabuksan ang Instagram. Alam ninyo ba na may buhay lampas sa screen ng cellphone?" Walang pakialam kong sagot. Habang nagpapalit ng pahina ng digital news sa aking tablet, nakakonekta sa aking personal na Wi-Fi network. Isang nakatagong network na hindi nila alam. Pero kung kailangan ninyo ng mapaglilibangan, iminumungkahi kong mag-impake na kayo. "May 23 oras na lang kayo. Gusto kong maligo ng mainit na tubig," sabi ni Sanya Lopez. "Nagyeyelo na ako." "Sige," sabi ko nang may bahagyang ngiti. Pero kung hindi ako nagkakamali, ang water heater sa master bedroom ay nakakonekta sa gas system at dinala ng technician ang tangke kaninang umaga dahil sa hindi pagbabayad. Sumigaw si Sanya Lopez sa pagkadismaya at nagpadyak habang tumatakbo pabalik sa banyo, marahil umaasa ng himala. Narinig ang tunog ng agos ng malamig na tubig at ang sigaw ng pagkabigla ni Sanya Lopez. Ilang segundo pagkatapos, tiningnan ako ni Jake nang may pamatay na tingin. "Nasisiyahan ka ba rito, di ba?" "Sobrang?" Prangka kong sagot, direktang nakatingin sa kanyang mga mata. "Dati, ginagawa ko ang lahat para maging komportable ka. Inaayos ko ang temperatura ng bahay. Sinisigurado kong mabilis ang internet para sa iyong mga laro, na may mainit na tubig, hindi mo kailanman napansin dahil inakala mong normal lang iyon. Ngayon, hindi na ako ang iyong genie sa lampara, Jake." Maligayang pagdating sa realidad, humalakhak si Jake at tumalikod patungo sa hagdan. "Pupunta ako sa bangko. Ayusin ko ang kaguluhan na ginawa mo. Huwag mong isipin na nanalo ka." "Walang kotse?" tanong ko. "At walang taxi app?" Huminto si Jake ng sandali. Tumaas ang kanyang likod. Pagkatapos ay nagpatuloy siya ng matigas ang ulo. "Maglalakad ako patungo sa gate ng subdivision at sasakay ako ng mototaxi kung kinakailangan. Wala akong pakialam sa iyo." Nakita ko siyang bumaba sa hagdan nang mabigat ang mga hakbang. Ang lalaki na kahapon ay mayabang na naghagis ng mga papeles ng diborsyo ay kailangan na ngayong maglakad ng 2 kilometro sa ilalim ng araw sa umaga ng Makati para humanap ng murang transportasyon. Bumalik ako sa aking tablet. Ang graph ng shares ng Dela Torre Holdings ay tumataas ngayong umaga. Nagpapatuloy ang buhay. May natitira pang 20 oras. Bumalik si Jake 3 oras pagkatapos. Mas nakakaawa ang kanyang hitsura kaysa noong umalis siya. Ang kamiseta, na basang-basa ng pawis noong gabi, ay ngayon ay may mantsa ng alikabok sa kalye at pawis ng araw. Pulang-pula ang kanyang mukha
at gusot ang kanyang buhok. Hindi niya madaling nakita ang mototaxi at ang nakita niya ay tumanggi siyang dalhin dahil wala siyang sapat na pera. Dahil alam niyang may problema, sinubukan niya sa huling pagkakataon sa isang ATM ng isang convenience store, ngunit pareho ang resulta. Nilamon ng makina ang credit card, pumasok si Jake sa bahay at direktang nagtungo sa landline na nasa konsol ng sala. Ito lang ang gumaganang paraan ng komunikasyon. Nakatayo ako sa sopa sa sala, nagpipinta ng aking mga kuko ng kulay pulang dugo. Si Aling Nena, na nagpapanggap na naglilinis ng alikabok o mas mainam, nagbabantay kung sakali, ay nakatingin sa akin. Kinuha ni Jake ang telepono na nanginginig ang mga kamay at dinayal ang numero ng serbisyo sa pamamagitan ng IP ng kanyang bangko. "Hello? Ako si Jake Zyrus," sigaw niya sa telepono. "Bakit nilamon ang card ko? Bakit na-block ang lahat ng access ko?" Narinig ko ang mahina boses ng customer service employee sa kabilang linya. Kalmado, ngunit may proseso. Paumanhin, Mr. Zyrus, ayon sa aming records, lahat ng account sa iyong pangalan ay kasalukuyang frozen para sa investigasyon sa kahilingan ng mga awtoridad sa pananalapi kaugnay ng reklamo ng paglustay ng pondo ng korporasyon. Paglustay, ano ang sinasabi mo? Pera ko iyan. Ang reklamo ay inihain ng Legal Department ng De La Torre Holdings at ng Innovatech Solutions. May nakitang kahina-hinalang daloy ng pondo sa account ng isang third party na walang kaugnayan sa negosyo. Natahimik si Jake. Ang kanyang mga mata ay bumaling sa itaas, kung saan naroroon si Sanya Lopez, daloy ng pondo sa isang third party. Ang pera na inililipat niya bawat buwan kay Sanya Lopez para sa apartment, mga bag at beauty treatments. Pero ang isa ko pang personal account? Ang account na iyan ay wala ng balanse, sir. May automatikong debit na ginawa upang bayaran ang mga natitirang utang ng corporate card at ang termination penalty ng investment contract. Kasalukuyan, ang iyong balanse ay 7,500. Nalaglag sa kamay ni Jake ang telepono. Umiindayog ito. Tumatama sa paa ng mesa. Tut-tut-tut. Ang tunog ay parang tibok ng puso ng kanyang pinansyal na sentensiya ng kamatayan. Minus, hindi lang siya naging mahirap, kundi may utang pa siya. Dahan-dahang umikot si Jake at tiningnan ako. Ang kanyang mukha ay maputla, na parang naubos ang lahat ng dugo. "Ikaw," bulong niya, "winasak mo ang buhay ko. Pinaypayan ko ang aking bagong pinta ng mga kuko. Nagwawasto ako, Jake. Ikaw ang sumira sa buhay mo. Ginamit mo ang pera ng kumpanya para pondohan ang iyong kalaguyo. Sa mundo ng negosyo, tinatawag itong paglustay. Ito ay isang kriminal na pagkakasala, Jake. Maaari kang makulong. Asawa mo ako. Ex-asawa, mabilis kong pagwawasto. At bilang isang major shareholder, may tiwala akong tungkulin na protektahan ang mga ari-arian ng aking kumpanya mula sa isang magnanakaw. Kahit na ang magnanakaw na iyon ay natulog sa parehong kama na ako sa loob ng 5 taon. Bumagsak si Jake sa marmol na sahig. Bumigay ang kanyang mga binti. Ang pera, ang pundasyon ng kanyang pagmamataas, ay nawala ng walang bakas. Napagtanto niya na siya ay palaging nasa isang entablado na itinayo ko at nainalis ko lang ang karpet sa ilalim ng kanyang mga paa. Bigla, bumaba si Sanya Lopez sa hagdan. Naligo siya, hindi ko alam kung paano, sa malamig na tubig. Nakasuot siya ng kanyang pinakamagandang damit at may hila-hilang maliit na maleta. "Jake!" tawag ni Sanya Lopez. Ang kanyang boses ay demanding. Hiningi ko ang cellphone ng kapitbahay at tumawag ako ng taxi. Nahirapan akong tumalon sa bakod. Naghihintay ang taxi sa gate ng subdivision. Hindi pinapayagan ng striktong security guard na pumasok. "Mag-hotel na tayo ngayon. Hindi ko na kaya dito." Tiningnan ni Jake si Sanya Lopez na walang laman ang mga mata. "Halika na, Jake. Bayaran mo ang taxi gamit ang emergency card na nasa iyong lihim na wallet." Paghimok ni Sanya Lopez. Tumawa si Jake, isang tuyo at desperadong tawa. "Emergency card? Nakansela na rin ang card na iyon, Sanya Lopez. Lahat. May utang ako na mahigit 5 milyon. Tumigil si Sanya Lopez sa huling baitang. Ang maleta na hawak niya ay dahan-dahang nahulog. "Anong ibig mong sabihin?" Sumigaw ang boses niya. "Bangkarote ako, Sanya Lopez. Ganap." Kinuha ni Alex ang lahat. Lumingon si Sanya Lopez sa akin.
Nakibit balikat lang ako at ngumiti ng magiliw. Huwag kang tumingin sa akin. Ibinabalik ko lang ang akin. Nagbago ang kapaligiran sa sala. Hindi na ito away ni Jake laban kay Alex. Ito ang sandali kung saan tinamaan ng realidad ang pantasya ng pagmamahalan ni Sanya Lopez at Jake. May natitira pang 18 oras. Ang pumutol sa katahimikan ay hindi iyak, kundi ang pagsabog ng galit ni Sanya Lopez. Ang maskara ng matamis at spoiled na babae na ginamit niya sa harap ni Jake ay ganap na nawasak. Ang kanyang tunay na kalikasan, puno ng pagiging mapagkunwari, ay lumabas. "Bangkarote!" sigaw ni Sanya Lopez. Ang kanyang mga mata ay nanliit na nakatingin kay Jake, na nakaupo pa rin sa sahig. "Sabi mo, henyo ka sa negosyo? Sabi mo, iyo ang buong kumpanya. Nagsinungaling ka sa akin." Itinaas ni Jake ang kanyang ulo. Nakakaawa ang kanyang mukha. "Sanya Lopez, pakinggan mo ako. Pansamantala lang ito, makakabangon ako. Mayroon akong teknolohiya. Ang mga kontak." "Anong kontak?" Putol ni Sanya Lopez ng matalas. "Kinuha na ang kotse mo, na-block na ang iyong mga card. Hindi mo man lang mabayaran ang bill ng kuryente. Sa tingin mo ba gusto kong makasama ang isang pulubi? Sanya Lopez?" Tumayo si Jake, nasaktan sa kanyang pagmamataas. "Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa atin. Nakipag-divorce ako sa asawa ko para sa iyo. At sino ang humingi sa iyo?" Sigaw ni Sanya Lopez. Ang kanyang matining na boses ay pumuno sa silid. "Hiningi ko lang sa iyo? Nabilhan mo ako ng apartment, Jake? Hindi na magsimula ka ng digmaang pandaigdig sa iyong mayaman na asawa. Kung alam ko lang na isa ka lang papet na pinupondohan ng iyong asawa, hindi ko sana sinayang ang huling taon sa iyo." Ang mga salitang iyon ay tumama kay Jake ng mas malakas pa sa sampal. Umurong siya ng isang hakbang. Kaya, sa lahat ng panahong ito ay para sa pera? Siyempre, tumawa si Sanya Lopez ng may pagkasuklam. Isang tawang nakakapanindig balahibo. Kailangan din ng pagmamahalan ng makakain, Jake. Kailangan ng pagmamahalan ng skincare at trip sa Europe? Sa tingin mo ba gusto kong makasama ang isang bangkaroteng diborsyado na may criminal record dahil sa paglustay? Wala. Tahimik akong nakaupo sa aking sofa. Nag-enjoy sa palabas na parang isang live TV drama. Lubhang kasiya siya na makita kung paano gumuho ang kanilang tunay na pagmamahalan sa loob ng ilang minuto sa sandaling inalis ang variable na pera sa equation. "Gold digger," sigaw ni Jake. Nagsimulang lumuha ang kanyang mga mata sa pagtataksil. "Binilhan kita ng Hermes bags, relo, diamante, at lahat ng iyon ay ebidensya ng paglustay, di ba?" Mabilis na sagot ni Sanya Lopez. Tiningnan niya ang maleta na hawak niya at pagkatapos ay ako. "Ma'am Alex, kung ibabalik ko ang ilan sa mga bagay na ito, hindi mo ba ako idedemanda sa pagtanggap ng ninakaw na ari-arian?" Mahina akong tumawa. Matalino rin si Sanya Lopez. Malakas ang kanyang instinct for survival. "Nasa sa iyo yan, Miss Sanya Lopez. Kung gaano kabilis kang umalis sa bahay na ito at kung gaano ka makikipagtulungan mamaya sa aking audit team." "Sanya Lopez." Sigaw ni Jake na hindi makapaniwala. Ngayon kakampi ka na sa kanya. Hindi pinansin ni Sanya Lopez si Jake. Tiningnan niya ako ng may mga mata na puno ng pag-asa. "Aalis ako ngayon din. Ayaw kong masangkot sa mga problema ninyo." Nagsinungaling si Jake. "Biktima rin ako dito. Umalis ka," sabi ko habang ikinaway ang aking kamay. Hindi nakalak ang pangunahing pinto, pero mabigat ito, kailangan mong itulak. Mabilis na tumango si Sanya Lopez, kinuha ang kanyang maleta at tumawid sa sala nang hindi man lang tinitingnan si Jake. "Sanya Lopez, hintay." Sinubukan siyang sundan ni Jake, hinawakan ang kanyang braso. Sapak. Malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Jake. Tiningnan siya ni Sanya Lopez nang may pagkasuklam. "Huwag mo akong hawakan. Mag-alala ka sa sarili mong sitwasyon." Lumabas si Sanya Lopez na padabog na isinara ang pangunahing pinto. Naging estatwa si Jake sa gitna ng silid. Pulang-pula ang kanyang pisngi mula sa marka ng mga daliri ng babaeng hanggang kahapon ay itinuring niyang kanyang soulmate. Naiwan siyang mag-isa? Talagang nag-iisa? Dahan-dahan siyang umikot at tiningnan ako. Ang mga luha ng galit at desperasyon ay umagos sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang emosyon ay hindi matatag. Para siyang isang sugatan at nakulong na hayop. "Masaya ka na, Alex?" Mahina niyang tanong. Ngunit ang kanyang boses ay may mapanganib na panginginig. Tumayo ako at inayos ang aking damit.
Hindi pa. May 18 oras pa at nandito ka pa rin sa bahay ko. May natitira pang 15 oras. Hindi sumuko si Jake ng kusa. Ang kahihiyan ay naging kapusukan. Naglakad siya patungo sa kusina at kumuha ng baso ng tubig mula sa gripo dahil walang laman ang dispenser ng mineral water at pinigilan siya ng kanyang pagmamataas na humingi sa akin. Uminom siya ng uhaw. Bumalik siya sa sala na may kakaibang tingin. Ang tingin ng isang lalaki na, sa pakiramdam na wala na siyang anumang mawawala, ay kayang gawin ang anumang bagay. Sa tingin mo ba, ay maari mo akong itapon na parang wala lang? Nagsimulang sabihin ni Jake sa isang mahina at nakakatakot na boses. Lumapit siya sa akin. Ang distansya sa pagitan namin ay ngayon ay halos 2 metro lang. Si Aling Nena, na nakatingin mula sa isang sulok ng dining room, ay sumulong na may hawak na walis, handang protektahan. Sininyasan ko siya na kumalma. Hindi ako natatakot kay Jake. Ang isang lalaki na nawalan ng kanyang kapangyarihan ay karaniwang tumatahol, ngunit hindi kumakagat. Pakinggan mo, Alex, sabi ni Jake na itinuturo ang aking mukha. Marami akong alam na sikreto ng kumpanya. Alam ko ang tungkol sa mga kasalukuyang proyekto. Kung hindi mo ako bibigyan ng kabayaran, sabihin nating alien ng 2.5 milyon at bawiin ang kasong kriminal, ilalabas ko ang lahat ng trade secrets ng Innovatech sa kalaban. Sisirain ko ang reputasyon ng kumpanya mo. Tiningnan ko siya ng may awa. Hindi niya talaga naiintindihan kung sino ang kinakaharap niya. Walang saysay na pagbabanta. Jake, kalmado kong sagot. Anong mga sikreto? Ang proyekto ng Smart City sa Davao ay naibigay na sa isa pang subsidiary ng De La Torre Group. Ang source code ng Logistic App Project ay na-secure na kagabi ng Central IT Team. Ano ang meron ka? Isang listahan ng mga kontak ng kliyente? Loyal sila sa pera, Jake. Hindi sa iyo. At ang pera ay nasa akin. Hanggang hindi pa nagdedesisyon ang hukom. Legal akong asawa mo. Sigaw ni Jake habang umuusad ng isang hakbang. May karapatan ako sa kalahati ng mga ari-arian. Kalahati ng bahay na ito ay akin. Maghahain ako ng petisyon para sa paghahati ng ari-arian at maninirahan ako dito hanggang matapos ang paglilitis. Gusto mo bang manirahan sa iisang bahay na nagpapatayan tayo sa loob ng maraming taon? Ito ang kanyang huling baraha. Sinusubukan niya akong blackmail gamit ang batas ng kasal. Kalmado akong naglakad patungo sa aparador sa sulok at kinuha ang isang asul na folder. Hindi ito ang parehong brown folder ng mga papeles ng diborsyo kahapon. Ito ay iba. Jake. Napakahina ng iyong memorya, sabi ko habang binubuksan ang folder. Noong 2019, 2 araw bago ang ating kasal, sa opisina ni Attorney David sa Serrano Street, nilagdaan mo ito. Itinaas ko ang dokumento, Prenuptial Agreement for Separation of Property. Kumunot ang noo ni Jake na sinubukang alalahanin iyon. Iyon ay isang formalidad lamang. Sabi ng tatay mo, mas mabuti na magkahiwalay para sa mga isyu sa buwis. Basahin mo ang Clause 7, Paragraph 2, sabi ko habang inilalapit ang papel sa kanyang mukha. Pinandilatan ni Jake ang kanyang mga mata at binasa ang teksto na tinuturo ko. Sa kaso na matapos ang kasal sa diborsyo dahil sa pagtataksil, pangangalo niya ng isa sa mga partido at ito ay legal na mapatunayan, ang nagtaksil na partido ay automatikong magbibitiw sa lahat ng karapatan sa pag-angkin sa mga conjugal properties na nabuo sa panahon ng kasal at mawawala rin ang karapatan sa pamamahagi ng kita mula sa anumang negosyo na pinapatakbo gamit ang kapital ng kabilang partido sa panahon ng kasal. Sinara ko ang folder ng may matulis na tunog at ang Clause 8, patuloy ko ng malupit. Ang partido na ang pagtataksil ay mapatunayan ay obligadong ibalik ng retroactive mula sa petsa ng kasal ang halaga ng lahat ng kapital at kaginhawaan na ibinigay ng napinsalang partido. Sinara ko ang folder ng may matalas na tunog. Mayroon akong mga video mo at ni Sanya Lopez. Mayroon akong audio recording ng iyong pag-amin. Mayroon akong bank records ng mga transfer sa account ni Sanya Lopez. Legal, Jake. Hindi lang wala kang makukuha, kundi may utang ka sa akin ang halaga ng lahat ng kaginhawaan na iyong tinamasa sa loob ng nakaraang 5 taon. Ang upa sa bahay na ito, ang mga kotse, ang mga damit, ang pagkain, lahat. Umusad ako ng isang hakbang na binaligtad ang banta. Ngayon ako ang nagtutulak sa kanya pabalik. Kaya ang iyong alok na A2.5 milyon ay katawa-tawa. Mas mainam ako ang dapat mag-claim sa iyo.
Ngunit nagpapakita ako ng pagkabukas palad. Kung umalis ka ng tahimik sa natitirang oras, marahil ay kalimutan ko ang iyong personal na utang. Ngunit kung maging matigas ang ulo mo at manatili dito, inilapit ko ang aking mukha sa kanya. Sisiguraduhin kong mabulok ka sa kulungan dahil sa paglustay. At kapag lumabas ka, ay may utang ka pa rin sa akin ng libu-libong piso. Isang utang na kailangan mong bayaran hanggang mamatay ka. Umurong si Jake hanggang sa tumama ang kanyang likod sa dingding. Nanginginig ang kanyang mga binti. Nakita niya ang demonyo sa aking mga mata o marahil ang Grim Reaper na kukuha ng kanyang kinabukasan. Hindi siya makasagot. Ang purong takot ang pumigil sa kanyang lalamunan. Mabuti, bulong ko. Magtipid ka ng lakas para mag-impake. Kakailanganin mo iyan. May natitira pang 12 oras, 4:00 ng hapon. Gumugol si Jake ng ilang oras sa guest room. Marahil umiiyak, marahil nasa shock. Wala akong pakialam. Abala ako sa pagtanggap ng mga bisita. Isang itim na luxury sedan ang huminto sa harap ng bahay. Ang aking abogado, si Attorney Garcia, ay bumaba kasama ang isang babaeng nasa katanghaliang edad na mukhang malinis, ang notaryo ng aming pamilya, si Miss Robles, at dalawang matatag na lalaki na nakasuot ng itim na suit. Ang aking personal security team. Bumaba si Jake sa hagdan nang marinig ang ingay. Namamaga ang kanyang mga mata. Nakita niya ang grupo na pumasok sa sala. Ano pa ngayon? Walang lakas na tanong ni Jake. Isang huling proseso, Mr. Zyrus, sabi ni Attorney Garcia. Magalang ngunit matigas, binuksan niya ang kanyang briefcase sa mesa. Sa utos ng Director Alex, narito kami upang basahin ang estado ng mga ari-arian at formal na ihatid sa iyo ang eviction order ng ari-arian. Umupo si Jake sa isang silya sa sulok. Mukha siyang maliit sa harap ng mga profesional sa batas. Binuksan ni Miss Robles ang isang malaking dokumento na may berdeng takip. Ari-arian sa La Moraleja, Makati. Registry number 1024. May-ari Alex Gonzaga de la Torre. Nakuha sa pamamagitan ng mana noong 1015. Minanang ari-arian, walang alitan o nakarehistrong karga. Tiningnan ni Miss Robles si Jake sa ibabaw ng kanyang salamin. Mr. Zyrus, legal na wala kang karapatang manirahan dito kahit isang araw nang walang pahintulot ng may-ari. Ang iyong pananatili dito ay batay lamang sa verbal na pahintulot ng iyong asawa at ngayong araw, ang pahintulot na iyon ay binawi na sa sulat. Iniabot ni Attorney Garcia ang isang papel. Ito ang order. Mayroon ka hanggang bukas ng 9 ng umaga, eksaktong 48 oras, mula sa verbal na ultimatum na ikaw mismo ang nagbigay. Kung lalagpas ka sa oras na iyon, magsasampa kami ng kaso ng paglabag sa batas laban sa iyo sa Philippine National Police. Nakaalerto na ang pulisya. Tiningnan ni Jake ang papel. Hindi niya ginagalaw ang kanyang kamay upang kunin ito. Bakit? Ang boses ni Jake ay isang basag na bulong. Bakit ka ganyan kalupit, Alex? Ano ang nagawa ko para ganito mo ako sirain ng lubusan? Ang tanong na iyon ang nagpatulog sa silid. Yumuko sina Attorney Garcia at Miss Robles ng sandali upang bigyan kami ng pribadong espasyo. Tiningnan ko si Jake nang may walang ekspresyon na mga mata. Wala na ang galit, tanging walang laman. Nagtatanong ka kung bakit. Kalmado ang boses ko. Jake, binigyan kita ng mundo. Binigyan kita ng pagmamahal, suporta, kapital at dignidad. Itinago ko ang iyong mga pagkukulang sa harap ng aking pamilya. Ipinagtanggol kita nang sabihin ng aking mga magulang na hindi ka karapat-dapat. Huminga ako ng malalim at bilang kapalit, hindi mo lang ako niloko kundi hinamak mo pa ako sa sarili kong bahay. Nagdala ka ng ibang babae sa kama ko. Sinubukan mong paalisin ako sa bahay na minana ko sa lola ko. Hindi mo lang sinira ang puso ko, Jake. Sinubukan mong tapakan ang aking pagmamataas. Tumayo ako ng tuwid. Hindi ako malupit. Isa lang ako salamin. Nagre-reflect ako kung ano ang ginawa mo sa akin. Naghagis ka ng bato. Ibinabalik ko sa iyo ang isang bundok. Yumuko si Jake ng malalim. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Umiiyak siya. Mga luha ng pagsisisi. Hindi, mas malamang mga luha ng pagkaawa sa sarili. Pirahan ang acknowledgement receipt ng order na ito, Mr. Zyrus, utos ni Attorney Garcia, na pinutol ang emosyonal na sandali. Ito ay upang masiguro na ang pagpapaalis ay maisa sa katuparan ng maayos bukas. Sa nanginginig na kamay, pinirmahan ni Jake ang papel. Mahina at magulo ang kanyang sulat.
Ito ang pirma ng kanyang pagkatalo. Kinolekta ni na Attorney Garcia at Miss Robles ang kanilang mga dokumento. Babalik kami bukas ng alas 9 ng umaga kasama ang pulisya, direktor, upang masiguro na ligtas ang pagpapaalis. Salamat, Attorney Garcia, Miss Robles. Sabi ko, umalis sila. Iniiwan si Jake na patuloy na umiiyak ng tahimik sa isang sulok. Sa labas, nagsimula ng lumubog ang araw, naglalagay ng mahaba at madilim na anino sa loob ng bahay. Palapit na ang huling gabi ni Jake sa palasyo na minsang inangkin niya bilang kanya. At bukas, magiging abo na ulit siya. May natitira pang 11 oras, alas 9 ng gabi. Ang huling gabi ni Jake sa bahay ay bumagsak ng mabigat, na parang ang bubong mismo ng bahay ang dumudurog sa kanyang mga balikat. Ang kuryente sa ibaba, kung saan naroroon ang guest room, ay ganap na nawala. Hindi ito muling sinindihan ni Alex. Ganap na dilim, tanging sinisira ng mahinang liwanag ng buwan na tumatagos sa malalaking bintana na walang kurtina. Nakakulong si Jake sa mamahaling sopa sa sala. Maingay na umuungol ang kanyang tiyan. Wala siyang kinain mula pa sa beef Wellington kagabi. Ang gutom ay totoo, masakit, at nakakahiya. Sinubukan niyang matulog, ngunit ang kanyang utak at tiyan ay nagkunsabahan upang panatilihin siyang gising. Mula sa itaas, isang mainit na ilaw ang bumaba sa hagdan. Isang malabong amoy ng jasmine tea at mamahaling bath soap ang lumulutang sa hangin. Iyon ang mundo ni Alex. Isang maliwanag, mainit, at komportableng mundo, isang mundo na katatapos lang tanggihan ni Jake. At ngayon, mahigpit na nakasara ang mga pinto ng kastilyong iyon para sa kanya. Hindi na kaya ni Jake. Ang gutom at uhaw ay nanaig sa kanyang pagmamataas. Nangangatal, umakyat siya sa hagdan patungo sa pinagmulan ng liwanag. Nakita niya si Alex sa ikalawang palapag na balkonahe, komportableng nakaupo sa isang rattan rocker, nagbabasa ng isang makapal na libro na may balat. Isang maliit na reading lamp ang nagbibigay ilaw sa kanyang payapa na mukha. Sa mesa sa tabi niya ay may plato ng sariwang hiwa na prutas at isang botelya ng malamig at maulap na mineral water. Lumunok si Jake. Ang kanyang lalamunan ay tuyo. Alex. Nabasag ang kanyang boses. Hindi umikot si Alex. Nagpalit siya ng pahina ng libro na may tuyong tunog. Nialam ninyo ang aking espasyo, Jake. Ang ikalawang palapag ay bawal. Gutom ako, Alex. Nauuhaw ako. Pagmamakaawa ni Jake, na ibinaba ang kanyang sarili sa pinakamababang punto. Pakiusap, kaunting tubig lang. Dahan-dahang sinara ni Alex ang libro. Tiningnan niya si Jake. Ganap na wasak ang lalaki. Malalim ang mata. Basag ang labi. Isang gusot na kamiseta na amoy pawis. Wala nang natitira sa mayabang na CEO na sumisigaw kahapon. May tubig sa gripo sa kusina. Gumagana pa rin ang supply ng tubig. Hindi ito kasing lamig ng mineral water na ito, ngunit sapat na iyon para mabuhay. Tuyo ang sagot ni Alex. Tubig sa gripo? Tiningnan siya ni Jake nang hindi makapaniwala. Sa loob ng 5 taon ng kanilang kasal, mineral water lang ang ininom niya o at least branded. Sinabi mo sa asawa mo na uminom ng tubig sa gripo? Ex-asawa. Pagwawasto ni Alex. At isa pa, hindi pwedeng pumili ang mga pulubi, Jake. Bago mo ako pakasalan, pinakulo ang tubig lang ang iniinom mo sa iyong maliit na student apartment, di ba? Isipin mo na lang na bumalik ka sa iyong mga alaala. Lumuhod si Jake, hindi para magdrama, kundi dahil talagang nanghina ang kanyang mga binti. Gumapang siya sa paanan ni Alex na sinusubukang hawakan ang kanyang kamay. Alex, pasensya na. Humikbi siya. Naging tanga ako. Nabaliw ako. Si Sanya Lopez ang may kasalanan. Minanipula niya ako. Masamang babae siya. Ngayon ko lang napagtanto. Ikaw lang ang aking pag-ibig, Alex. Inalis ni Alex ang kanyang paa na parang umiiwas sa isang maruming bagay. Tiningnan niya si Jake nang may tingin ng isang investigador na nagmamasid sa isang nakakasuka na sample sa ilalim ng mikroskopyo. Huwag mong gamitin ang salitang pag-ibig, Jake. Insulto iyan sa aking katalinuhan. Malamig na sabi ni Alex. Hindi mo ako minahal. Minahal mo ang ginhawa na ibinibigay ko sa iyo. At hindi mo kinamumuhian si Sanya Lopez dahil masama siya. Kinamumuhian mo siya dahil iniwan ka niya nang maubusan ka ng pera. Kung bibigyan kita ng J, 2.5 million ngayon, tatakbo ka para hanapin siya. Mariing umiling si Jake. Tumalsik ang kanyang mga luha ng buwaya. Hindi, Alex, hindi. Napagtanto ko na
Ikaw ang pinakamagaling na asawa. Bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Maaari tayong magsimula muli. Nangangako akong magiging masunuring asawa. Gagawin ko ang anumang bagay. Huwag mo akong paalisin. Wala akong kasama. Kinuha ni Alex ang botelya ng tubig mula sa mesa. Tiningnan siya ni Jake nang may mga mata na puno ng pag-asa. Dahan-dahan, ibinuhos ni Alex ang laman ng botelya sa isang kaldero ng halaman sa malapit. Ang malinaw na tubig ay lumubog sa tuyong lupa. Nakikita mo ba ang kaldero ng halaman na iyan, Jake? Mahinahon na tanong ni Alex. Nalanta iyan dahil nakalimutan kong diligan sa loob ng 1 linggo, ngunit kapag diniligan ko iyan, mabubuhay muli iyan. Malakas pa rin ang mga ugat nito. Tiningnan ni Alex si Jake sa mata, nang matalas. Ngunit ang ating kasal ay hindi isang nalanta na kaldero ng halaman. Ang ating kasal ay isang puno na pinutol mo, sinunog at inihian ng abo. Walang anumang maaaring tumubo muli doon. Uminom ka ng tubig sa gripo at matulog. Nauubos na ang oras mo. Binuksan muli ni Alex ang kanyang libro na hindi pinansin ang mga hikbi ni Jake na umalingaw-ngaw sa marangyang pasilyo. Para kay Alex, ang pag-iyak na iyon ay hindi senyales ng pagsisisi, kundi ang tunog ng isang namamatay na ego. May natitira pang 6 na oras. Alas, 6 na madaling araw. Hindi makatulog si Jake. Matapos uminom ng maligamgam na tubig na amoy kloro mula sa gripo sa madilim na kusina, sinubukan niyang humanap ng ibang paraan. Kailangan niya ng kakampi. Kailangan niya ng tulong. Naalala niya na sa drawer ng desk sa sala na sinira ni Alex noong audit kahapon ay naroon ang kanyang lumang physical phone book. Bago pa man ang lahat ay naimbak ng digital sa kanyang ngayon ay walang silbing cellphone. Nandoon ang mga mahahalagang numero ng kanyang mga dating kaibigan, mga kaibigan sa unibersidad at ang kanyang mga unang business partner. Sa tulong ng liwanag ng buwan, nakita ni Jake ang phone book. Dinala niya ang tanging gumaganang paraan ng komunikasyon. Ang landline sa isang sulok, umupo sa sahig at nagsimulang mag-dial, unang tawag sa kanyang kaibigan sa unibersidad, si Carlo, na ngayon ay manager ng bangko. "Hello! Sino ito alas? 2 ng madaling araw." Ang boses ni Carlo ay antok at naiirita. "Carlo, ako ito, si Jake. Jake Zyrus." Nagkaroon ng maikling katahimikan. "Jake, baliw ka ba? Tumawag sa ganitong oras. Anong problema, Carlo? Kailangan ko ng tulong. May maliit akong problema sa liquidity. Kailangan ko ng cash loan. Babayaran ko iyon ng doble sa susunod na linggo kapag na-unlock na ang aking mga ari-arian." Narinig ang isang mahabang pagbuntong hininga sa kabilang linya. "Jake, hindi mo pa ba nakikita ang balita?" "Anong balita?" Ang chat group ng alumni ay nagliliyab. Kagabi ng alas 9, naglabas ang De La Torre Holdings ng isang opisyal na press release. Ang CEO ng Innovatec ay sinibak dahil sa eskandalo ng paglustay ng pondo at paglabag sa etika. Lumabas ang larawan mo ng malaki. Kumalat na ito sa LinkedIn. Naramdaman ni Jake na nanlamig ang kanyang dugo. Hindi nagbibiro si Alex. Sistematikong sinisira niya ang kanyang reputasyon. "Pasensya na, Jake. Nagtatrabaho ako sa bangko. Hindi ako maaaring makipag-ugnayan sa isang tao na nasa blacklist ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Huwag ka nang tumawag ulit." Click. Naputol ang koneksyon. Nanginginig si Jake. Nagdial siya ng pangalawang numero. Isang business partner, si Ivan, na madalas niyang kasama sa party. Hindi na umiiral ang numero. Pangatlong numero. Ang kanyang ina sa probinsya. Nag-alinlangan si Jake. 3 taon na siyang hindi umuuwi. Dati, nahihiya siya. Nangako siyang babalik na nagmamaneho ng luxury car at aalagaan ang kanyang mga magulang. Ngayon ay kailangan niyang tumawag para humingi ng matutulugan, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Dinayal niya ang numero ng bahay ng kanyang mga magulang. Tumunog lang ang ringtone nang walang sumasagot. Lohikal naman. Maagang natutulog ang mga matatanda sa probinsya. Ibinaba ni Jake ang telepono. Naramdaman niyang lumiliit ang mundo sa kanyang paligid. Hindi lang kinuha ni Alex ang kanyang pera, kinuha rin niya ang kanyang pangalan. Sa mundo ng negosyo, ang reputasyon ay isang salapi. Kung wala ito, si Jake ay isang lalaking nasa katanghaliang edad lamang, walang espesyal na kasanayan, at may criminal record. Sino ang gustong kumuha ng trabaho sa isang ex-CEO na sinibak dahil sa pagnanakaw ng pera ng kanyang asawa? Bigla, tumunog ang telepono. Nagulat si Jake.
Sino ang tatawag sa ganitong oras? Si Sanya Lopez. Nagbago ang isip niya. Nanginginig ang kamay. Kinuha ni Jake ang telepono. Hello? Magandang umaga, Mr. Cyrus. Ito ang boses ng abogado ni Alex, si Attorney Garcia. Ang boses niya ay sariwa at profesional na parang hindi niya kailangan matulog. Ano ang gusto mo? Sigaw ni Jake. Para lang ipaalala sa iyo, Mr. Cyrus. Ang alas, 9 ng umaga ay ang huling deadline. Sa alas, 9:10, darating ang isang truck ng basura. Inirerekomenda namin na lumabas ka sa gate bago ang oras na iyon. Hindi kami responsable kung ikaw ay makuha kasama ng mga organic waste. Mga demonyo kayo, bulong ni Jake. Ginagawa lang namin ang batas, Mr. Cyrus. At ikaw ang nagsimula ng laro. Magandang pagkolekta ng iyong mga gamit. Ibinaba ang telepono. Binagsak ni Jake ang telepono sa base hanggang sa ito ay basagin. Sumigaw siya sa dilim, isang sigaw ng pagkadismaya na walang nakarinig, maliban sa tahimik na mga dingding ng bahay na malapit ng hindi na magiging kanya. May natitira pang 2 oras. Alas, 10 ng umaga, sumikat ang araw. Ang kanyang magandang ginintuang liwanag ay tila isang panunuya kay Jake. Bumaba si Alex mula sa itaas. Nakabihis siya ng perpekto sa isang ivory na suit na naglalabas ng aura ng autoridad at kalinisan. Nakaayos ang kanyang buhok sa isang modernong bun at sariwa ang kanyang mukha. Hindi siya mukhang isang babae na katatapos lang mag-divorce sa kanyang asawa, kundi isang babae na handang mamuno sa isang board meeting. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang roll ng itim na plastic. Inihagis niya ito kay Jake, na nakaupo ng hindi nakakaintindi sa sopa. Lumapag ang roll sa kanyang kandungan. Ano ito? Tanong ni Jake na nalilito. Ang iyong bagong maleta? Sagot ni Alex habang nagtungo sa kusina para maghanda ng kape. Ang mga maleta ng Louis Vuitton at Rimowa sa bodega ay binili gamit ang corporate card, kaya nakarehistro ang mga ito bilang assets ng kumpanya. Kaya wala kang karapatang dalhin ang mga ito. Tiningnan ni Jake ang rolyo ng malalaking sako ng basura sa kanyang kandungan. Ito ang huling kahihiyan. Sinasabi sa kanya ni Alex na ilagay ang kanyang buhay sa isang sako ng basura. Napakalupit mo talaga, Alex. Magmadali ka, Jake. Nauubos ang oras. Hindi lumingon si Alex. Kunin mo lang ang iyong mga damit. Iwanan ang mga mamahaling suit. Binili ko iyon gamit ang pera ko. Kunin mo ang iyong mga t-shirt, maong, at underwear. Iyon lang ang purong iyo. Sa hindi maipaliwanag na pagkadismaya, naglakad si Jake patungo sa guest room. Binuksan niya ang closet. Nakasabit doon ang mga Armani suit, Hugo Boss at silk shirts. Hinawakan niya ang mga ito sa huling pagkakataon. Kasunod ng mga tagubilin at takot sa banta ng pagkakakulong, kinuha lamang ni Jake ang kanyang lumang damit, mga kupas na t-shirt, maong na ngayon ay medyo maliit na sa kanya, at isang lumang hoodie na ginamit niya noong nagsisimula pa lang ang kanyang negosyo. Inilagay niya ang lahat sa itim na sako ng basura. Ang kaluskos ng plastik ay napakalakas sa kanyang tainga. Nang matapos siyang mag-impake, tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Nakita niya ang kanyang sarili, 5 taon na ang nakalipas. Isang mahirap na lalaki na may malalaking pangarap. Ngunit ngayon, wala ng pangarap. Bumalik siya sa simula. Kinaladkad niya ang sako ng basura sa sala. Nag-enjoy si Alex sa kanyang umagang kape na parang walang nangyari. Ang iyong relo? Biglang sabi ni Alex habang itinuturo ang pulso ni Jake. Tiningnan ni Jake ang Patek Philippe watch na suot niya. Ito ang tanging luxury item na nagawa niyang itago at hindi kinuha sa kanya kahapon. Ito ay regalo sa kaarawan. Akin niyan. Tingnan mo ang likod. Walang pakialam, nasabi ni Alex. Inalis ni Jake ang relo at ibinaligtad. Nakita niya ang isang maliit na ukit sa likod ng takip, ngunit may kakaiba. Pakiramdam niya ay medyo mas magaan ito at ang pangalawang kamay ay gumagalaw ng paudlot-udlot. Hindi ito ang makinis at malinis na galaw na katangian ng isang mamahaling mekanikal na relo. Ito ay isang replika, Jake. Paliwanag ni Alex na ngumingiti ng may pagtawa. Ang orihinal ay inilipat ko sa bank vault 2 araw na ang nakalipas. Nang lasing ka, pinalitan ko ito habang natutulog ka. Hindi mo man lang napansin ang pagkakaiba, di ba? Ipinapakita lang nito na ang presyo lang ang mahalaga sa iyo, hindi ang halaga. Tiningnan ni Jake ang relo na hawak niya nang may takot tulad ng kanyang buhay. Pati ang kanyang relo ay peke. Inihagis niya ito sa sahig, nabasag ang salamin.
Kunin mo. Kunin mo. Lahat. Sobrang masaya, sagot ni Alex habang humihigop ng kape. Lumabas ka at maghintay. May natitira pang 15 minuto. Tahimik ang bahay. Isang katahimikan na iba sa kahapon. Kahapon ay katahimikan ng tensyon. Ngayon ay katahimikan ng kapayapaan. Sumandal si Alex sa pinto, nakatatapos lang niyang isara. Pinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim at dahan-dahang huminga. Pakiramdam niya ay magaan. Ang pasanin ng pagpapanggap na tanga sa loob ng 5 taon para sa kapakanan ng ego ng kanyang asawa. Ang pasanin ng pagtitiis sa sakit ng puso sa pagkakita ng kanyang pagtataksil. Lahat ay nawala. Tapos na po ba ang lahat, ma'am? Tanong ni Aling Nena na lumabas mula sa kusina na may baso ng maligamgam na tubig na may lemon. Binuksan ni Alex ang kanyang mga mata at tinanggap ang baso. Oo, tapos na po, Aling Nena. Malinis na po ulit ang bahay. Salamat sa Diyos, ngumiti si Aling Nena. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagkabawas ng pagod. Itinapon ko ang lahat ng kumot na ginamit ng babaeng iyon. Sinunog ko sa likod bahay. Masyado akong nadidiri na hugasan iyon, ma'am. Tumawa si Alex. Isang malaya at sariwang tawa. Salamat, Aling Nena. Alam mo talaga kung ano ang nasa isip ko. Bumalik si Alex sa sala. Tiningnan niya ang paligid. Sigurado maraming nawala. Ang mga orihinal na painting ay nakaimbak ng ligtas, ang mga alahas ay nasa bangko. Pakiramdam ng bahay ay medyo walang laman, ngunit ang kawalang laman na ito ay isang canvas para sa kanyang bagong buhay. Tumunog ang kanyang telepono, sa pagkakataong ito ay ang kanyang personal na telepono. Lumabas sa screen ang pangalan na Daddy? Sinagot ni Alex. Hello, Daddy. Alex. Narinig ko ang balita. Natanggap ko ang kumpletong ulat mula sa abogado. Lahat ay naayos ng maayos. Ayos ka lang ba? Ang boses ng kanyang ama ay may pag-aalala, ngunit may bahid din ng pagmamalaki. Ayos lang ako, Daddy. Sobrang ayos, sagot ni Alex. Magaling. Mahusay. Ipinagmamalaki ko na sa wakas ay kumilos ka ng desidido. Kailangan ng leksyon ang parasitong iyon. At inaprubahan ng Board of Directors ang iyong proposal. Ang Innovatec, na ngayon ay tatawaging De La Torre Tech, ay mayroon ng bagong CEO, isang profesional mula sa Harvard, hindi isang scammer. Handa ka na bang magsimula bilang senior consultant sa susunod na Lunes? Ngumiti si Alex. Nakita niya ang kanyang reflection sa malaking salamin sa foyer. Nakita niya ang isang matibay na babae. Isang babae na hindi nangangailangan ng pag-apruba ng isang lalaki na hindi karapat-dapat sa kanya. Handa ako, Daddy. Sa susunod na Lunes, simulan natin ang isang bagong panahon. Ibinaba ni Alex ang telepono, lumapit sa malaking bintana na nakaharap sa kalye, at sumilip sa likod ng kurtina. Walang laman na ang bangketa sa labas. Umalis na si Jake. Ang kanyang bakas ay nawala sa malupit na ingay ng Makati. Siya ay nakaraan na lamang. Isang istatistika ng diborsyo, isang maliit na tala sa paanan ng autobiografiya ng tagumpay ni Alex. Huminto si Alex at tiningnan ang kahangahangang sala. 48 oras. Bulong niya sa sarili. Binigyan ko si Jake ng 48 oras para umalis. Ngunit sa katunayan, ang 48 oras na iyon ay isang regalo na ibinigay ni Alex sa kanyang sarili. Isang oras upang patawarin ang kanyang katangahan sa nakaraan, upang bumangon muli at angkinin ang kanyang korona. At ngayon, bumalik na ang reyna sa kanyang trono. Inilagay ni Alex ang baso at umakyat sa hagdan patungo sa master bedroom, ang kanyang sariling silid. Mayroon siyang malalaking plano, isang bagong dekorasyon, isang bagong negosyo, at isang buhay na ganap na kanya.